Kumusta po ulit sa lahat? Ako po ay magsasalita ng pagtatanggol sa aking mga kapwa air conditioning technician, refrigeration air conditioning technician, HVAC technician, yung mga lumalabas sa field para magtrabaho sa inyong mga kumpanya, korporasyon, at sa mga maliliit na air conditioning services. So ito po ay open letter. Kung hindi nyo po na itatanong, ako po ay nagtrabaho din sa mga iba't ibang kumpanya. At simula bata pa lamang po, ay nagsaservice na kami. Ngayon, ay ipagtatanggol ko ang aking mga kapwa aircon technician dahil karamihan sa mga customers ay sinasabi, bakit nagmamadali ang technician? At kadalasan ay meron pa nga minsan na pagdadabog na naiiwan. Unang-una po, alamin nyo kung anong klase ng trabaho ang binibigay nyo sa inyong mga technician. Kung troubleshooting, cleaning, at isa pa, itong troubleshooting po, ang alam lang kasi ng mga owners o ng mga nag-uutos o ng gumagawa ng rules sa kumpanya ay ang minimum at maximum time ng pag-service dito sa isang unit or customer na ito. Ang hindi nila alam ay yung effort at kung gaano ito kahirap. At minsan pa nga, mas tumatagal pa. Unpredictable ang nangyayari sa bawat aircon o establishment na sinaservisan. Galing ako dyan. Galing ako sa pagsaservice, sa pagiging helper. At alam ko kung paano magtrabaho sa field. Installation, magbabakbakan ng semento, isang buong building, isang buong bahay, babakbakin mo yung semento. Dahil lamang hindi kasama sa plano ang pag-i-install ng aircon. 18 units, binakbak mo yung semento. Sa arawan, sa ulan, tuloy ang trabaho. Pag umulan, konting pahinga, tuloy ang trabaho. Asaran, kulitan, pataasan sa mga trabaho. Hindi nawawala yan. Pero masaya ang pagiging aircon technician at HVAC technician or refrigeration and air conditioning technician. Masaya sa labas. Masaya yung samahan. Masaya lahat. At isa pa, anong punto ko rito? Yung ugali po, tayong mga Pinoy ay literal na masiyahin. At isa pa, dumaan yan sa mga HR nyo o kayo mismo in-interview nyo yan. At doon sa interview na yon ay siniyasat nyo kung anong klase ng tao yan. Therefore, habang tumatagal, syempre pwede mag-iba yung ugali. Pero anong ibig sabihin dito? Yan ay pumasok sa'yo ng tama ang ugali. Yan ay pumasok sa'yo ng gusto ang quality ng work. Ngayon, anong ibig sabihin ko ulit dito? Aralin nyo mabuti kung bakit nagkakaganyan yung tao nyo. Baka binibigyan nyo ng sobrang daming load o sobrang imposible na load. 15 loads, 10 loads sa isang araw. Ano ba yung loads? Customer. O sa isang customer, minsan 3 units pa. Tapos papapuntahin mo 5 pang units. Imposible. Tapos, anong gagawin niyan ngayon? Dahil kailangan na marami siyang matapos, papaspasan niya sa customer. Ang ibig ko sabihin dito, hindi mo tinignan yung operations. Ikaw ang may problema. Hindi mo inaaral. Yan ang mahirap pagka hindi ka nag-field. Hindi mo alam kung anong pakiramdam ng tauhan mo, employees mo. Ako sa totoo lang, minsan, pag lumalabas kami, team. Team ang tawag ko, hindi tao. Sasabihin sa akin ng kasama ko, boss, dapat di ka na gumagalaw eh. Kasi boss ka. Sasabihin ko, hindi pwedeng hindi ako kikilos. Anong gagawin ko rito? May punto rin naman siya. Dahil nga boss ka, dapat tinitingnan mo yung mga quality ng work. Pero ako hindi eh. Alam ko kasi yung hirap na ginagawa nila. Kaya as much as possible, tinitingnan ko sila at tumutulong ako kung anong pwede kong gawin. Pasensya na sa mga ginawa kong video noong nakaraan at sa pang-aasar din. Ako ay nadala lamang. Alam ko sa sarili ko na malakas din ang mga asar. Kaya nakipag-aasaran ako sa inyo. Dahil akala ko parang nag-aasaran lang naman tayo eh. At yun lang sa akin ang punto ko rito sa video na ito. Sa mga aircon companies,
owners, sa lahat ng mga nagpapatakbo nito, services po ang ating priority. Yung profit, sumusunod lang po iyan. Automatic may profit dyan. Alam nyo kung bakit? May gamit na kayo eh. At, yung mga gamit na yon, ang gagamit yan yung mga technician nyo. Sila ang nagtatrabaho at gumagawa ng pera para sa mga bulsa nyo. Tapos anong gagawin nyo? Sisilipin nyo lang? Iko-content nyo pa? Iko-content nyo na nagkamali yung technician ganito, ganyan, tapos sisilipin mo yung ugali. Baka yung ugali mo mismo, hindi mo tinitignan. Sana ito ay mapanood ng maraming air conditioning shops, services, at matauhan kayo. Ang mga employees nyo ay tao rin. Kung hindi nyo sila maintindihan, alam nyo kung anong payo ko sa inyo. Lalo na sa mga hindi naman nag-technician o hindi naman nag-helper bago maging owner ng services ng air conditioning. Subukan nyo mag-field. Subukan nyo lumabas. Gumawa kayo ng aircon, mag-troubleshoot kayo, maglinis kayo. Tingnan natin kung anong pakiramdam. Hindi nyo alam, baka kahit isa, dalawang aircon lang, pagod na kayo. Minsan kahit sobrang veterano na ang technician, tumatagal din. At kung kahit gaano ka kagaling at kaganda ang gamit mo, totoo naman eh, wala sa gamit yan. Miski yung magaling na technician, bigyan mo lang ng Philip flat at iba pang mga washer o ano, kayang gumawa niyan kahit pangit pa na gamit. Wala sa gamit naman talaga. Siyempre, ang punto ko rito, minamadali ng mga tao mo yung trabaho dahil nga bigay ka lang ng bigay ng trabaho ni hindi mo sila iniintindi. So, ayun po, pinagtatanggol ko rito ang mga kapwa ko air conditioning technician, HVAC technician, refrigeration and air conditioning technician, at lahat ng technician. Tandaan po natin, sa lahat ng aspeto ng trabaho, pataasan, pagalingan, bangayan, pero sa huli, may samahan pa rin naman eh. May samahan. May kasiyahan na nabubuo dito kahit papano. Masaya maging aircon technician at sa tingin ko, nandito ako para magsalita para sa inyo. So, ingat po sa lahat. God bless. Sana nakatulong itong napakaikli kong video. Salamat po.